Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison? Corina, painit pa ng painit sa bansa dahil pa rin sa high pressure area malapit po sa Luzon at sa kakaunting moisture or halumigmig sa buong kapuluan. Wala din po nga asang matinding ulan hanggang weekend dahil mananatiling malayo po sa bansa itong si Bagyong may international name na Sinlaku. Nasa Northern Mariana Islands po ito sa ngayon at patungo na ng North Pacific Ocean. Ngayong Huwebes, pumalo muli sa delikadong antas na 42 degrees Celsius sa may Borongan, Eastern Samar, 41 degrees sa bahagi ng Bulacan, Iloilo at Agusan del Norte po sa may Butuan City, habang sa may Quezon City, ngayong araw 37 degrees ang naitalang heat index. Bukas, araw ng Biyernes, posible pa rin maramdaman ang delikadong heat index sa may Eastern Samar at Cotabato City at 33 to 41 degrees naman sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy na paalala ng Pag-asa, manatili sa malilim at well-ventilated na lugar tuwing tanghali at gawin na lamang yung outdoor activities before 10 in the morning and after 4 in the afternoon. Sa weather forecast ng Pag-asa sa susunod na 2 araw, that's Friday and Saturday, wala pa rin pong aasahang malalakas at tuloy-tuloy na ulan sa Luzon. At kung meron man, more on light to moderate rains lamang po, lalo na sa dakong hapon. Particularly dito po sa mga kabundukan ng Ilocos Sur, La Union, Cordillera Administrative Region at lalawigan ng Aurora. Sa Visayas, sa Biyernes at Sabado, magiging maaraw pa rin po at magkakaroon lamang ng minsang pagkulimlim. Habang sa Mindanao, within the next 2 days, fair weather conditions din po ang mararanasan, maliban na lamang sa mga saglit na ulan dito sa may Soc-Sargen, Maguindanao del Sur, hanggang dito sa may Davao del Sur at Davao Occidental. Ka-weather, usap-usapan na ngayon among climate enthusiasts ang salitang Super El Nino na anila ay magaganap sa huling bahagi ng 2026. Pero ano nga bang Super El Nino at ano-ano ang posibleng epekto nito sa bansa? Ayon sa Pag-asa, ang Super El Nino ay ang informal term para sa sobrang lakas na El Nino. Nagaganap ang El Nino kapag mas mainit ang gitnang Pasipiko kumpara sa normal nitong temperatura. Iba-iba po ang epekto ng El Nino sa iba't ibang parte ng mundo. Pero sa Pilipinas, ramdam tuwing may El Nino ang kakaunting ulan at mas mainit at tuyong panahon. Mas kakaunti rin, ngunit mas malalakas ang mga bagyo na pumapasok ng bansa sa kasagsagan ng El Nino. Pero paglilinaw ng ahensya, nasa neutral or normal conditions pa rin po ang gitnang Pasipiko sa susunod na 2 buwan. At sadyang nasa kalagitnaan lamang po tayo sa ngayon ng tag-init. Gayunpaman, nakataas po sa ngayon ang El Nino Watch sa bansa. Meaning, nakabantay ang Pag-asa sa pagsisimula ng El Nino sa buwan ng Hulyo o Agosto at sa potensyal na Super El Nino sa darating na Nobyembre hanggang sa first quarter of 2027. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.